Hello everybody, good morning, good day kung nasaan man panig kayo ng mundo, no? So today ang ating pag-uusapan is itong outlet na ito, no, na medyo nakakalito ito sa mga electrician, lalong-lalo sa mga baguhan, ano? Ito yung isang klase ng outlet na gawa ng Omni, okay? So naisipan kong gawan to kasi mayroon akong na-experience nang minsan bumili ako sa hardware is sinabi ng may-ari ng hardware na lahat ng ganyan nila na outlet is faulty dahil may nagsoli daw na customer faulty daw, hindi daw gumagana. So sabi ko, hindi yan basta-basta masisira, okay? Kasi ano lang naman yan passive ano lang yan mga connection lang yan wala namang component yan, okay? So, sabi ko, malamang sa termination siya nalito, no? Ang nangyari, baka minats niya dun sa old na outlet yung wiring configuration. So, sa ganitong outlet ng Omni, yung may grounding, is iba po ang pag-terminate niyan. Okay? So, ang ginawa ko nga, sabi ko sa may-ari ng hardware is bibilhin ko. So, kasi ang mga outlet ko kasi sa lahat sa bahay is Omni. Kasi ayaw kong gumamit ng ibang product. Okay? So, Omni ang gustong-gusto ko kasi maganda yung kanyang grip, walang ganong spark. So, sabi ko sa kanya, bibilhin ko lahat ng problema, yung may sinasabi niya sira. Okay? So, nung una, ayaw niyang maniwala na, nabibilhin ko. Dahil isusoli na nga, nakabox na nga nung nakatape na, ready for shipping to supplier na. Sabi ko, bibilhin ko. So, bibilin ko kasi ang mga binil ko yata mga 7 piraso na tugang outlet. So, then, pumayag naman siya. Then, in-explain ko rin sa kanila bakit hindi siya basta-basta nasisira. Hindi siya masasabing sira. Dahil yan ay unang-una bago from supplier at manufacturer. So, in-explain ko sa kanila. Kumuha ako ng ordinary na outlet at saka yung Omni, in-explain ko sa kanila doon sa mga tindera nila kung paano hindi ito napagana nung bumili. Okay? At kung paano ito i-terminate. So, nung una, hindi sila nakakapaniwala sa sinasabi ko. Siyempre, hindi naman sila electrician o nagtitinda lang sila. Then, in-explain ko ng maayos. Then, diniagram ko din. Then, yung may-ari ng hardware is andun din siya. Then, eventually, na-convince ko na sila, no? At nung na-explain ko sa kanila kung paano ang wiring nito. Okay? So, kitang-kita naman doon sa outlet na meron siyang indication or may mga label katulad ng grounding at saka yung live neutral or line 192 doon sa sa mga butas, So, then kinabukasan bumalik ako sa kanila dahil kinulang yung aking outlet. Meron pa pala akong nakaligtaan. Bumili uli ako ng 3. So, ang meron naman sila is yung trigger na. So, binili ko pa rin din. Kinumusta nila yung kinabit ko. Sabi ko, walang problema. Okay? Then, nagpasalamat sila nung, dahil hindi na nila sinip. Tapos, nabenta pa nila. Then, nagkaroon pa sila na idea. Then, kinip nila yung diagram na binigay ko. Then, sinuggest ko na kapag kami naghanap ng ganitong saksakan na Omni is explain nila doon sa bibili. Okay? Kung ang bibili ay may-ari, okay, explain nila or pwede nilang ipa-photocopy yung diagram na aking binigay, So, para bigay sa gagawa. Kung sakaling yung gagawa is baguhan lang or minsan na naka-encounter ng Omni outlet. Okay? Okay, let's crack on. But before that, ang content nito, disclaimer lang tayo, ay hindi para manira, okay? Kundi ay makapagbigay ng kunting idea o kalaman kung paano ang pag-install ng ganitong klaseng convenience outlet or yung tinatawag nating CO, Okay? Para sa mga baguhan po ito at saka yung medyo hindi pa naka-encounter, So, yung sa mga may-ari o mga may bahay, okay, ay sasuggest ko na
kumuha na lang kayo ng electrician kung magkakabit kayo ng mga outlet, no? Para sure tayo, no? So, delikado kasi ang magtrabaho sa o mag-deal ng kuryente. Mamaya makuryente pa kayo o masya kayo, is mapapalaki ang gastos nyo, no? So, hindi ko po nire-recommend na gawin ito ng mga walang kumbaga walang knowledge sa electrical, okay? So, ganun din sa mga bata, okay? Huwag niyong hawakan ng kuryente, okay? So, let's crack on. Okay, bago ang lahat, so alamin natin kung ano yung mga terminal ng outlet na ito. Okay, makita nyo may ground, then yung dalawang patayo, yung isa mahaba yung guhit, is yung mahaba yung neutral, then yung maiksi yun yung hot. Okay, so yan yung ating pinaka-supply, no? Diyan natin kinakabit yung ating pinaka-source at diyan natin sinasaksak yung ating plug, ano? So, gaya yung nakikita nyo, ito sinasaksak ko is meron siyang ground, ano? Yung plug ay may ground prong na tinatawag. Sa Pilipinas, tinatanggal natin ito kasi dalawa lang yung mga ng common outlet. But sa Omni is pwede natin gamitin ito. Meron siyang prong ground terminal, ano? So, kung ako magpapagawa ng bahay is magpapalagay na ako ng grounding. Yun nga lang, additional cost kasi magiging tatlo na yung papasok sa linyada nyo, no? But mas maganda yung may ground. So, ang problema lang din, mababaliwala lang, kaya madalang gumagamit ng grounding sa atin is kalimitan ng outlet natin is walang ground prong. So, baliwala din yung ground mo kasi dalawa lang yung itutusok mo katulad ng charger, no? At itong isang appliances na ito, no, wala siyang ground prong. Okay, so baliwala yung ating ground. So, ito yung isa sa pinaka-reason why sa Pilipinas, dito sa atin is kalalimitang household is mga walang ground ang outlet. Okay? So, kasi yung nabibili mga appliances nga is walang ground prong. So, yan yung isa sa mga dahilan. Then, yung unang-unang dahilan is makakatipid tayo, no? Kasi mababawasan yung ating cable run na gagamitin, ano? So, but may mga lugar pa rin na sinusunod dyan na nagagrounding. So, kaya meron tayong ganitong produkto na gawa ng Omni. Ano? So, yung Omni naman yan, pwede namang gamitin kahit walang ground dyan, okay? So, yan yung isang reason, ano? Alright. So, yan yung ating line-to-line, no? Madali lang ikabit. So, dito sa isang sistema ng power source, which is line-to-ground, dito naman nagkakaroon din ng kalituhan pagdating sa saksakan na ito, no? Kasi nga, ang saksakan na ito is ground terminal. Then, meron siyang neutral and hot, okay? So, pag sinabi mong line to ground, ang naisip agad ng ibang tao is yung isa line, yung isa papunta sa ground. Ang iisipin nila, no? But hindi nila naalala, itong ating plug na to, ng appliances na ito, itong nakikita yung picture, is saan ba yan papasok? Diba? Doon papasok sa isang patayo na guhit at saka yung maiksing guhit, yung ating hot or neutral. Doon papasok, hindi naman doon sa ground. Yung ginawa mo, yung grounding mo, kinabit mo sa ground terminal. So, ibig sabihin, kabila lang ng kable mo ang malalagyan ng supply. So, it means hindi gagana, ano? So, yan yung isang kalituhan dito sa line to ground. Okay? Na sistema, yan ay karamihan sa probinsya, yung mga 240 and ground yung kabilang linya. Okay? So, mas delikado yan kaysa sa line to line, no? Kapag magkakabit tayo ng ganitong outlet. Mas delikado po ang line to ground, ano? Okay? So, ingat-ingat lang po. Kaya kalimitan dyan, may color coding yan. Okay? Black and white. Ang mga kable, mga duplex or kung di man duplex ay yung common na TTH yan, but color coded siya, black and white or it doesn't matter kung anong color na gamitin niya, basta yung isang wire is magre-represent ng grounding, ano? So gusto ko lang idagdag, no, bigyan ko lang kayo ng tip. Sa line to line na supply, pwede kayong makagawa ng 110 volts. Okay? So paano nyo gagawin yan? Kung ano nyo lang yung isang linya, then yung isang wire nyo, magtusok lang kayo sa lupa. Okay? Then, gawa kayo ng isang CO, one gang outlet na dedicated lang para sa 110 volts. Yan yung isang shortcut, no? And then, ulit ko rin na ang line to ground po na linya ay napakadelikado, no? Dapat alam nyo kung nasaan yung pinaka-hot o yung 240 volts. Okay? Pag nahawakan nyo yan, sigurado makuryente kayo dyan. Okay? So, may mga kuryente pa naman na pahigop, meron patalsik. Okay?
So depende po yan sa mga lugar, ano. So ingatan niyo po. So make sure na kung ako sa inyo is i-recommend ko na ipatay niyo yung breaker kung hindi kayo kumpiyansa or wala kayong protective gloves, okay, na gagamitin. Okay, ito na yung actual outlet natin, ano. So at saka yun yung pinaka-drawing niya. So may confusion doon sa drawing. Ayan, makikita nyo. So pinapakita rito, dalawang wire is nakatusok sa ground at isa sa pinakababa. So kapag yan ay sinunod mo, hindi na yung gagana kasi nga grounding yung isa ito. Nakita nyo na, grounding. Okay? Yung dalawang butas niyang ground dyan, yung nasa taas, yun yung line 1, line 2. Hindi ko alam bakit yung drawing nila parang may pagka-confusion. Okay? So, pinapakita yung, ayan, makikita nyo may step 1, step 2, okay, sa pagbunot ng wire. Pero, pag kinabit mo yan, pag sa unang kita mo yan, is ano mo agad na, doon dati isasaksak kasi doon nagkakaroon ng kalituhan. Okay? So kasi naalala nila o nakita nila yung let's say old na outlet is ganun yung pagka-connect. So ginaya lang nila. So ang naging resulta hindi siya gagana, ano? Kasi nga yung isang linya mo mapupunta sa ground, yung isa mapupunta it's either do sa neutral or dun sa hot ano mo terminal, ano, yung isang yung guhit diyan na patayo na mahaba at saka yung maiksi yung ating source, yan yung ating pagtutusukan ng ating plug. So, paano gagana? Yung isang wire mo nakatutok sa ground. So, ito yung normal na connection ng mga outlet na two-prong outlet lang, ano? Yung dalawa lang yung butas, ano? Yung walang grounding. So, very straight lang. Pwede mong pa-cross yan, connection pero yung straight. Okay? Basta hindi lang magso-short yung ating line 1, line 2. Ito yung ibig ko sabihin na cross connection. So ito yung likod ng ating Omni, ano? Yan, nilagyan ko na ng label kung ano yung mga tawag sa terminal na yan o kung ano itutusok yung wire dyan, ano? So yung dalawang nasa baba ay ground dyan. So yung taas, line 1, line 2 or neutral or hot. So itong nasa baba, inulit ko, yan yung ground, ano? Kapag tinesting mo yan using continuity tester, yung dalawang butas na yan ay tutunog or magkakaroon kayo ng palo dahil shorted po yan, ano? Internally. Okay. Alright. Okay. So, ito, prepare ko na yung tugang outlet natin na ikakabit, no? So, nilagay ko na yung wiring para mabilis ng ating video, no? So, nakikita nyo yan, pinagsama ko yung dalawang outlet. So, yung wire niya naka-Y. Okay? So, naka-Y siya, no? Okay? Kasi hindi mo pwedeng gamitin yung jumper dyan, eh. Kasi wala kang pagtutusukan ng kabila. Okay? So, yan line 1, line 2, okay? Yung blue at saka yung itim, yan yung ating line 1, line. Yung isa naman, itim, line 2, yung blue, line 1, okay? Doesn't matter, pwede magkapalit. So, ayan, isa-swap ko lang yan dyan. Okay? So, tatanggalin natin yung lumang nakakabit. So, makikita nyo yung lumang nakakabit. Outlet is yung common lang, no? Yung dalawahan lang. Okay? So, ito, ikabit na natin. So, yan, ni-splice na natin. So, ganda natin i-splice yung hindi yung loose kasi hindi mag-i-spark yan. So, iinit, saksakan, makagkakasira ng appliances or maaaring magkasunog. Okay? So, i-secure nyo yung tape. So, yung line 1, ito yung line 2. Okay? So, yung naglinya dito, parehas blue ang ginamit. Okay? Kasi line to line lang naman tong lugar. So, nakatap na. So, ikakabit lang natin yan at ating susukatan, ano, ng ating tester kung may output. So, itest na natin. Nakaset tayo sa AC, no? So, dapat may mariread tayo dyan. 240 o 220 volts. Yan, 240. Mataas ang kuryente dito sa lugar. Ayan. Okay? So, ayan, may output na. Okay? Okay, everybody, hanggang dito na lamang ating kunting talakayan, no? Dito sa Omni outlet na ito, no? So, maraming salamat sa inyong pagtutok at ako ay sinamahan niyo mula umpisa hanggang sa huli. At salamat din sa inyong suporta dito sa ating channel, no? So again, disclaimer po, inulitin ko, ang content po na ito ay hindi layuning manira, no? Okay? Bagkos ay makatulong po. At
makapagbigay ng konting kaalaman sa ating mga baguhan, ano. So maraming salamat po sa pagtutok and God bless to all of you. Bye-bye.